Habang mas lumalalim siya sa kuweba sa loob ng Mirror World, natuklasan niya ang tunay na kayamanan ng dungeon, isang napakalaking espesyal na kumikinang na berdeng crystal ore. Ngayon ay naunawaan na niya kung bakit isinapalaran ni na Little Z at ng kanyang grupo ang lahat para makarating dito. Ang mga dungeon ay kadalasang nagtataglay ng mga espesyal na resources na hindi umiiral sa totoong mundo. Ginagamit ang mga ito upang makagawa ng makapangyarihan at natatanging kagamitan. Ang berdeng ore ay isa sa mga naturang resource at mas mahalaga pa kaysa ginto. Nang tingnan niya ang isang berdeng crystal, lumitaw ang isang mensahe na tinatawag itong Mirror Image Crystal Ore. Kinumpirma ng mensahe na maaari niya itong lutin at dalhin palabas ng Mirror World. Ngunit higit sa lahat, tinanong siya nito kung nais niyang bumalik sa totoong mundo mula sa lugar na iyon. Napakalaking tuklas nito at hindi siya makapaniwala. Upang subukan ang kanyang ideya, hinawakan niya ang isa pang ordinaryong asul na kristal. Muli, lumitaw ang parehong mensahe, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang maunawaan niya ang tunay na kakayahan ng kanyang skill, na pagtanto niyang basta makahanap siya ng anumang mirrored surface, maaari niya itong gamitin bilang sarili niyang personal exit upang bumalik sa totoong mundo anumang oras. Habang naglalakad sa gitna ng kumikinang na berdeng crystals, pumitas si Yun Che ng isang piraso ng mahalagang ore, inisip niya ang kanyang bagong upgraded skill at alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan tungkol sa buong kapangyarihan nito. Kailangan niyang makahanap ng magandang pagkakataon upang masuri ito ng mabuti. Sa ngayon, nagpasya muna siyang ituon ng kanyang atensyon sa paggalugad sa napakalaking crystal vein na kanyang natuklasan. Habang lalo siyang lumalalim, labis siyang nagulat sa dami ng kayamanan roon, napakalaki ng deposito ng ore, sapat na upang maging bilyonaryo ang sinumang ordinaryong tao na makapagmina nito. Naunawaan na niya kung bakit napakaraming makapangyarihang Wanderer-type monsters ang nagtipon sa pasukan ng kuweba. Naaakit sila sa napakahalagang resource na ito at malamang ay binabantayan din nila ito. Samantala, sa totoong mundo ay nagpapatuloy ang rescue operation. Patuloy na gumagamit si Yun siya ng makapangyarihang mga spell tulad ng gravitational pressure upang durugin ang mga Wanderer monsters, habang sinusundan naman ito ni Yun gamit ang kanyang mapaminsalang dual blade dance, na nilipol ang mga natitirang kalaban. Hindi lamang pagtulong sa kanyang mga kakampi ang ginawa ni Yun siya, ipinakita rin niya ang sarili niyang attack power gamit ang Star Rain Art, isang napakalakas na spell na tumama sa napakalawak na lugar. Lubos na natigilan ang mga estudyante at guro na nanunood. Nagtataka sila kung epic level ba ang lahat ng skill ng dalawang babae, dahil napakalaki ng agwat ng kanilang kapangyarihan kumpara sa mga guro. Sa isang huling napakalaking cross-shaped slash, tuluyang nawasak ang huling mga Wanderer beast sa pasukan ng kuweba. Malaya na ang daan para makapasok ang rescue team at mailigtas ang mga senior students na nakakulong sa loob. Agad silang pinangunahan palabas ng rescue party. Sinabi ng isa sa mga senior na si Little Z na labis siyang nakahinga ng maluwag, akala niya ay mamamatay na siya sa loob ng kuweba. Binalaan siya ni Yun Yin na huwag munang maging kampante dahil kailangan pa rin nilang makipaglaban palabas ng dungeon, pagod na rin ang lahat matapos ang kanilang nakaraang labanan. Sumang-ayon si Yun siya ngunit may kumpiyansang ngiti, sinabi niyang sa tulong nila, magiging mas madali ang kanilang pagtakas kumpara sa nauna nilang pakikipaglaban. Habang inilalabas na ng rescue team ang mga nailigtas na senior students mula sa kuweba, biglang nanlaki ang mga mata ni Yun siya, makikita sa kanyang mukha ang pagkagulat at pag-aalala nang maramdaman niyang may mali. Biglang naglabas ng mga nakakatakot na reaksyon ang mga estudyanteng nasa likuran niya. Ang dahilan ng kanilang takot ay ang daang ilang sandali lamang ang nakalipas ay nalinis na nila ay muli na namang napuno ng napakalaking grupo ng mga elite Wanderer-type monsters. Para bang ang bawat Wanderer sa buong dungeon ay biglang nagtipon sa isang lugar. Samantala, patuloy naman si Yun Che sa kanyang solo exploration sa kabilang bahagi ng Mirror World. Gumagalaw siya sa magulong maze-like paths ng Crystal Cave, kaya winasak niya ito habang patuloy siyang naglalakad. Bigla siyang napahinto, nanlaki ang kanyang mga mata sa lubos na hindi makapaniwala sa kanyang nakita sa kanyang harapan. Natuklasan niya ang isang kamanghamanghang tanawin, isang napakalaking crystal formation na hugis puno na umaabot hanggang sa tuktok ng kuweba. At sa pinakatuktok nito, may isang maliwanag na kumikinang na star-shaped crystal core na patuloy na pumipintig dahil sa napakalaking enerhiyang taglay nito. Agad niyang nalaman kung ano yun, ang maalamat na secret treasure ng dungeon. Habang papalapit siya sa core, naalala niya ang mga kwento tungkol sa ganitong uri ng item, kung ang iba't ibang crystal ore ang mga espesyal na produkto ng dungeon, ang crystal core naman ang pinakamataas na gantimpala, ang nag-iisa at natatanging secret treasure ng dungeon.
Ang mga treasure na ito ay kondensadong anyo ng lahat ng espesyal na produkto sa isang dungeon, napakahabang panahon, na hindi alam kung gaano katagal ang kinakailangan upang mabuo ang mga ito. Napakabihira rin ng mga ito na maaaring hindi kailanman makakita ng isang ordinaryong tao sa buong buhay niya. Higit sa lahat, bawat secret treasure ay garantisadong nagtataglay ng natatangi at napakalakas na special effect. May masayang ngiti sa kanyang mukha habang inaabot ni Yunche ang kumikinang na berdeng crystal core. Biglang lumitaw ang isang system window at pinangalanan ang item na Mirror Image Crystal Core. Isa itong unique quality secret treasure na kapag ginamit ay permanenteng magbibigay ng dagdag 100 stamina, dagdag 0.5 mana recovery speed, at 20% damage reduction laban sa light at electric type attacks. Nakasaad din sa description na isa lamang itong kopya ng tunay na secret treasure. Labis na natuwa si Yunche sa kanyang natuklasan, naunawaan niyang ang dagdag na stamina ay lubos na magpapataas sa kanyang maximum health, habang ang mas mabilis na mana recovery ay magbibigay daan sa kanya na mas madalas gamitin ang kanyang makapangyarihang trick blade skill, na magpapataas naman sa kanyang damage. Ngunit para kay Yunche, ang pinakamahalagang effect ay ang 20% damage reduction laban sa light at electric type attacks. Alam niyang napakabihira at napakahalaga ng percentage-based damage reduction, kahit sa pinakamalalakas na equipment, mas maganda pa rito, dahil isa itong consumable secret treasure. Hindi nito sasakupin ang isa sa kanyang mahalagang equipment slots. Gayunpaman, habang hawak niya ang treasure, isang kakaibang kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Kung paanong naakit ng Crystal Ores ang mga Wanderer monsters, lohikal lamang na ang isang napakalaking secret treasure na tulad nito ay dapat ding binabantayan ng isang halimaw na mas malakas kaysa sa mga Wanderer na nakita niya. Dahil ayaw niyang magtagal, naghanda siyang gamitin ang secret treasure at pagkatapos ay agad na umalis. Nagpakita ang system window ng dalawang pagpipilian, loot upang kunin muna ang item at gamitin sa ibang pagkakataon, o use upang gamitin ito agad. Nang pipiliin na niya ang use, may isa pang mensaheng lumitaw at ibinunyag ang isang nakakagulat na patakaran, ang paggamit o pagkuha sa item ay mangangailangan ng 10 minuto mula sa natitirang mirror walk time niya. Nagulat si Yunche sa impormasyong yun. Samantala, sa totoong mundo, nagsisimula pa lamang makaramdam ng ginhawa ang mga nailigtas na estudyante nang biglang yumanig sa buong kuweba ang isang malalim at napakalakas na ugong, na patingala sa takot ang mga guro at estudyante. Maging sina Yunsha at Yunyin, na parehong napakalakas, ay natigilan at nagpakita ng pagkagulat at pag-aalala. Bigla na lang gumuho ang mga crystal formation at lumitaw ang isang bagong napakalaking banta. Isa itong higanteng halimaw, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga Wanderer beasts na katatapos lamang nilang labanan. Dahilan upang magmukhang napakaliit ng lahat ng iba pang bagay sa kuweba, agad nilang naunawaan ang nakakatakot na katotohanan, nakaharap nila ang Lord of the Wanderer species, isang makapangyarihang hidden boss ng dungeon. Alam ng mga guro at estudyante kung gaano kalala ang kanilang sitwasyon, isa itong Wandering Lord, isang bihirang hidden boss na hiwalay sa pangunahing boss ng dungeon. Mas malakas ang ganitong nilalang kaysa sa isang ordinaryong boss, at dahil mayroon itong napakalaking hukbo ng mga elite followers, isa itong banta na wala silang pag-asang talunin. Nagsimulang kumalat ang takot, may isang estudyanteng sumigaw na akala niya ay lumilitaw lamang ang mga Wandering Lord sa mga high-level dungeon. Lalong kumalat ang pangamba at nagsimulang mawala ng pag-asa ang iba. Napatanong sila kung paano nagkaroon ng ganitong uri ng halimaw sa loob ng dungeon. Ngunit bago tuluyang bumagsak ang kanilang moral, umalingaw-ngaw ang kalmado ngunit matatag na boses ni Yunsha sa gitna ng kaguluhan, sinabihan niya ang lahat na kumalma at ipinaalala na ang pinakamahalagang bagay ay magtulungan sila upang makatakas. Agad niyang kinuha ang pamumuno at itinuro ang isang makitid na kanyan, sinabi niyang yun lamang ang kanilang daan palabas sa basin na kanilang kinaroroonan. Ipinaliwanag niya ang malinaw na plano, basta makalusot sila sa hanay ng mga halimaw at makalabas sa basin, magagamit nila ang kanilang mas mabilis na movement speed upang madaling makatakas. Sa isang huling nakakapagpalakas ng loob na sigaw, muli niyang ginamit ang kanyang makapangyarihang Starlight Mystic Art, na nagpalakas sa buong grupo. Iniutos niya sa lahat na huwag magpigil at gamitin ang buong lakas upang itulak ang kanilang daan patungo sa exit ng canyon. Dahil sa pamumuno ni Yunsha, agad kumilos ang teaching team leader na si Lei Li. Sinabi niyang kahit paano ay kailangan nilang mailabas ng ligtas ang mga estudyante. Inactivate niya ang kanyang light refracting shield at ipinahayag na salaitan ang mga guro sa pangunguna sa pag-atake, siya ang mauuna. Agad siyang sumugod sa grupo ng mga halimaw upang gumawa ng daan. Sumunod ng malapitan ng ibang mga guro at estudyante,
pinagsama-sama nila ang kanilang mga atake upang tuloy-tuloy na itulak paatras ang mga kalaban. Ang mga support class members ay nagbigay ng healing at defensive spells sa mga nasa front line upang mapanatili silang nakatayo. Napapaligiran mula sa lahat ng panig, bumuo ang grupo ng isang mahigpit na defensive circle habang unti-unti ngunit tuloy-tuloy nilang itinutulak ang kanilang daan patungo sa canyon exit. Patuloy silang hinihikayat ng mga guro na magtiis at huwag sumuko. Ngunit nang tila malapit na silang makalusot, kumilos ang napakalaking Wandering Lord, nagpakawala ito ng isang napakalakas na dagandong at gumamit ng skill na tinatawag na Battle Cry Rally. Bilang tugon, ang mga ordinaryong crystal monsters mula sa iba't ibang bahagi ng dungeon na dati ay hindi gumagalaw ay biglang nagsimulang kumilos. Nagsimula silang magmarcha patungo sa basin, dumagsa sila sa canyon, napakarami nila at bumuo ng tila walang katapusang alon ng mga bagong kalaban. Tuluyang napalibutan ang rescue party, ang mga estudyante at guro ay napatingin sa kawalan ng pag-asa habang libu-libong bagong monsters ang humarang sa kanilang escape route, hindi nila maunawaan kung saan ang galing ang lahat ng ito. Gumamit ang napakalaking Wandering Lord ng isa pang kakayahan na tinatawag na Crystal Aura. Isang napakalaking pulang aura ang bumalot sa lahat ng kalapit na monsters, pinataas ang kanilang health, attack power, at defense ng 20%. Agad na nabugbog ang mga estudyanteng nasa front line. Napahiyaw sila sa pagkagulat nang maramdaman kung gaano kalaki ang itinaas ng attack power ng mga halimaw. Hindi nagtagal, nakakuha ang mas malakas na grupo ng una nitong biktima. Tinamaan ng ilang energy beam ang isang guro. Sumigaw siya na napakataas ng damage at hindi na yun kayang pagalingin. Bago pa siya tuluyang makaligtas, sunod-sunod na tinamaan ang mga atake at napatay siya. Isang kalapit na estudyante ang sumigaw sa takot at ibinalitang namatay ang isang guro. Habang nagbabanta ng tuluyang magkawatak-watak ang grupo dahil sa panik, muling kinuha ni Yun siya ang pamumuno, iniutos niya sa mga shield guards na pumunta sa harapan at bumuo ng defensive line. Sinabihan naman niya ang mga priest na ituon ang kanilang hilang sa mga shield bearer upang mapanatili silang nakatayo. Kahit matatag ang kanyang mga utos, alam ni Yun siya kung gaano kasama ang kanilang sitwasyon. Napagtanto niyang pagod na ang lahat at halos hindi na lamang sila nakakahawak sa kanilang depensa, higit sa lahat, napagtanto niyang ang mismong Wandering Lord ay hindi pa talaga nagsisimulang lumaban. Isang guro na seryoso ang mukha ang nagsabing walang saysay ang kanilang ginagawa at imposibleng makalusot sila sa ganitong paraan. Nang makita ng isang mas duwag na guro na wala ng saysay ang group defense, nagpasya siyang iwan ang grupo. Ginamit niya ang isang stealth skill at sinabi na bawat isa na lamang ang bahala sa sarili niya. Sinubukan niyang tumakbo at palihim na makalusot sa mga halimaw upang makatakas ng mag-isa. Sumigaw si Laylee sa kanya at binalaan siyang hindi sapat ang tagal ng kanyang stealth skill upang makatakas. Ngunit patuloy pa rin siyang tumatakbo sa gitna ng mga halimaw. Nabigla si Laylee nang biglang sumiklab ang liwanag sa kanilang likuran. Napatingala sila sa malaking halimaw na naghanda ng umatake, habang napasigaw si Laylee sa pagkabahala at sinabing mag-ingat ang lahat. Nagpakawala ito ng napakalakas na beam ng purong enerhiya na tumama sa kinaroroonan ng nag-iisang guro. Agad na nawasak ang guro at naging abo dahil sa napakalaking kapangyarihan ng atake ng Lord Monster, na lubos na ikinagulat ni Laylee ang pangyayari. Napakalakas ng pagsabog na hindi lamang nito napatay ang guro, kundi gumuho rin ang buong canyon, tuluyang nabara ang tanging escape route dahil sa napakalaking rock slide. Ang natitirang mga estudyante at guro ay nakatitig sa nakakatakot na pagpapakita ng kapangyarihan. Isa sa kanila, na bakas ang kawalan ng pag-asa sa mukha, ay nauutal na nagsabing hindi na sila makakatakas. Matapos isara ang kanilang tanging escape route, ibinaling ng napakalaking Wandering Lord ang atensyon nito sa mga nakulong na adventurers, kumikinang ang mga crystal eyes nito habang muli itong naghanda ng isang mapaminsalang energy beam. Isang estudyante ang desperadong sumigaw, naniniwalang tapos na ang lahat at sila na ang susunod na target, wala na silang paraan upang maiwasan ang atake, kaya naghanda ang grupo sa hindi maiiwasang pagsabog, alam nilang imposibleng harangan ang ganoon kalaking blast. Ngunit sa huling sandali, may isang estudyanteng nagpatawag ng napakalaking shield na lumitaw sa kanilang harapan. Isa itong epic quality level 70 equipment na tinatawag na Rock Mountain Shield, napakalaki ng defense at resistance nito. Bumagsak ang energy beam ng Lord sa napakalaking shield ng buong lakas. Napaatras ito dahil sa tindi ng impact at tila anumang sandali ay maaaring mabasag, agad na sumugod ang mga guro at mas malalakas na estudyante upang hawakan at suportahan ng shield, alam nilang kapag bumagsak ito, tapos na silang lahat.
Habang pilit na hinahawakan niyon siya ang shield, ipinaliwanag niya ang kanilang desperadong plano, dahil level 70 ang shield, tiyak na napakataas ng durability nito. Gayunpaman, dahil napakataas din ang level requirement nito, walang sino man sa kanilang grupo ang sapat ang lakas upang maayos itong i-equip at makuha ang mga stat bonus nito. Ibig sabihin, kailangan nilang pisikal na hawakan at panatilihin sa posisyon ang napakalaking shield gamit lamang ang sarili nilang lakas. Alam niyang pansamantalang solusyon lamang ito, isang desperadong hakbang na makapagbibigay lamang sa kanila ng kaunting oras. Habang buong desperasyong pinipigilan ng mga estudyante at guro ang pag-atake ng Wandering Lord, unti-unting bumagsak ang kanilang moral, tinanong ng isa sa mga nailigtas na senior students kung bakit may napakalakas na halimaw sa dungeon ng kanilang paaralan. Isa pang estudyante, na bakas sa mukha ang takot at galit, ay sinisi ang mga guro sa kanilang sitwasyon at tinanong kung bakit sila dinala roon sa simula pa lamang. Isang guro naman, seryoso ang mukha, ang nagtanong sa sarili kung nauwi ba sa wala ang kanilang matagal na pakikipaglaban upang iligtas ang mga estudyanteng nakakulong. Nakatitig lamang si Laylee sa sitwasyon ng may masakit na ekspresyon. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa ay ang pag-aakalang ligtas sina Yunche at Xiaoji at hindi sila masasangkot sa ganitong panganib. Ngunit agad na napatunayang mali ang kanyang iniisip, sa labis niyang pagkagulat, biglang lumitaw si Xiaoji sa kanyang tabi na nakikipaglaban. Hindi maintindihan ni Laylee kung paano nakarating doon ng ganoon kabilis ang binatang dapat ay naghihintay sa tabi ng lambak. Nang muling umatake ang isang halimaw, agad na sumigaw si Laylee ng babala. Agad na kumilos si Xiaoji at isinigaw ang pangalan ng kanyang skill na Surround Shield upang protektahan ang guro. Ngunit napakalakas ng atake ng halimaw, nabiyak nito ang depensa ni Xiaoji at tuluyang nasira ang perimeter ng kanilang grupo. Ngayong wasak na ang kanilang formation at sugatan ang pangunahing tank, tuluyan ang nalantad ang buong grupo. Wala nang natira upang pigilan ang pagsulong ng mga Wanderer monsters. Sa desperadong pagpapakita ng tapang, mag-isang sumugod si Xiaoji sa mga halimaw, matagumpay niyang hinaranggan ang ilang malalakas na atake upang maprotektahan ng sugatang si Laylee. Napatingin lamang si Laylee nang may matinding paghanga, hindi niya maisip kung paano nagtataglay ng ganoon kalaking lakas ang batang estudyanteng dati niyang itinuring na walang silbi. Ngunit hindi sapat ang mag-isang pagsisikap ni Xiaoji, tuluyang nabasag ang depensa ng iba pang shield guards at nawasak ang buong defensive line. Sa huli, natalo rin si Xiaoji, nabiyak ang kanyang armor at malakas siyang pinatalsik ng isang suntok. Bumagsak siya sa lupa, duguan at wala ng lakas upang lumaban, habang naghahanda ang mga halimaw para sa huling atake. Nakita ng isang guro na tuluyan ang bumagsak ang kanilang huling depensa, bakas sa mukha nito ang pawis at takot habang sinabi niyang tunay nang wala silang pag-asa. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng mga halimaw ang walang kalaban-labang grupo, isang mabilis na anino ang dumaan sa gitna ng kaguluhan. Sa labis na pagkagulat ng guro, lumitaw si Yunche, nakatayo sa ibabaw ng katawan ng isang natalong halimaw, hawak niya ang napakalaki at kumikinang na crystal long sword, habang naglalabas ng matinding kapangyarihan. Tumingin siya sa kanyang sugatan at bagsak na kaibigang si Xiaoji at pinuri ang kanyang katapangan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa napakalaking grupo ng mga halimaw, puno ng kumpiyansa ang kanyang boses nang sabihin niya, na ipaubaya sa kanya ang natitira. Samantala, ilang sandali bago yun, sa loob ng Mirror World, nakatayo si Yunche sa harap ng Crystal Core, napagtanto niyang dahil natagpuan niya ang replika nito, nangangahulugan itong dapat ay umiiral pa rin ang tunay na bersyon nito sa totoong mundo. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanyang Mirror World ability, maaari niyang halos doblehin ang kanyang makukuhang mahahalagang resources. Gayunpaman, alam niyang may limitasyon ito, dahil mahirap pa ring ilabas ang Crystal Ores na ito. Nakakuha na siya ng 75 piraso ng mahalagang Crystal Ore, ngunit para mailabas ang lahat ng iyon ay kakailanganin niya ng 750 minuto ng mirror walk time, higit na higit sa natitira niyang oras. Naunawaan niyang gaya ng Crystal Core, bawat piraso ng ore ay nangangailangan ng 10 minuto ng kanyang oras upang mailabas. Dahil dito, gumawa siya ng desisyon, kukunin niya ang tunay na Crystal Core sa totoong mundo. Ngunit sa ngayon ay gagamitin niya ang replika na natagpuan niya sa Mirror World upang makuha agad ang makapangyarihang buffs nito. Kinumpirma ng system notification na nagamit niya ang parehong tunay at mirrored versions ng core, dahil dito, Dumb-Obel ang stat increases at nakakuha siya ng napakalakas na 40% damage reduction laban sa light at electric type damage. Matapos gamitin ang core, habang nakatayo siya sa ibabaw ng napakalaking crystal formation sa totoong mundo,
Biglang nakaramdam si Yun Che ng malakas na vibration na yumanig sa buong kuweba, nanlaki ang kanyang mga mata sa pag-aalala nang maramdaman niya ang bagong kaguluhan. Agad siyang kumilos at tumalon mula sa Crystal Formation upang alamin kung saan nanggaling ang ingay. Habang bumababa mula sa Crystal Formation, nagpasya si Yun Che na subukan ang kanyang bagong kakayahang lumabas sa Mirror World anumang oras. Dumaan siya sa mga crystal wall at muling pumasok sa parallel dimension, napansin niyang mayroon pa siyang halos 13 minuto na natitirang mirror walk time. Sa isang kumpiyansang ngiti, nakumpirma niya ang isa pang mahalagang katangian ng kanyang kapangyarihan. Basta may natitira pa siyang oras sa mirror walk, maaari siyang pumasok at lumabas sa dimension anumang oras, magkakaroon lamang ng cooldown ng ability kapag tuluyan ng nagamit ang buong oras. Agad niya itong sinubukan, muli siyang dumaan sa crystal walls at matagumpay na nakabalik sa totoong mundo. Ngunit pagbalik niya, isang nakakagulat na tanawin ang kanyang nakita, napakarami ng monsters ang naroon, higit na higit kaysa sa maaaring ipaliwanag ng pagkakaroon lamang ng crystal ore. At sa ibabaw ng lahat ng ito ay nakatayo ang napakalaking Wandering Lord. Sa wakas ay naunawaan ni Yun Che na ang nilalang na yun ang tunay na pinagmumulan ng mapanganib na presensyang matagal na niyang nararamdaman. Nang mapagtanto ang napakalaking panganib, agad niyang naisip ang kanyang kaibigan, alam niyang nasa malaking panganib sina Chao Ji at ang iba pa. Ngunit dahil sa bago niyang control sa Mirror World, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isip, ngayong maaari na siyang pumasok at lumabas sa dimension anumang oras, nakita niya ang pagkakataong baligtarin ang sitwasyon laban sa tila hindi matatalong boss. Gamit ang bago niyang control sa kanyang ultimate skill, nakaisip si Yun Che ng bagong estratehiya, paulit-ulit siyang pumapasok at lumalabas sa Mirror World, ginagamit ang kabilang dimension upang agad na makapagpalipat-lipat ng posisyon. Madali niyang iniiwasan ang mga atake ng mga halimaw bago muling lumitaw sa totoong mundo upang umatake. Matapos niyang mapabagsak ang ilan pang elite monsters, umabot siya sa level 24. Habang patuloy niyang tinatapos ang mga halimaw, kinuwente niya na dahil sa nadagdag na mana at dobling mana recovery mula sa Crystal Cores, umabot na sa 140. Maaari na niyang i-stack ang kanyang skill upang makakuha ng napakalaking 330% increase sa attack power. Habang ang kanyang Blade of Trigger ay umabot sa 180% attack power, mayroon pa itong natitirang oras na 8 segundo. Gayunpaman, nanatiling makatotohanan si Yun Che, alam niyang kahit napakalakas na ng kanyang kasalukuyang kapangyarihan, hindi pa rin ito sapat upang harapin ang napakalaking Wandering Lord, isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa isang ordinaryong dungeon boss, napagpasyahan niyang kailangan niyang umabot man lamang sa level 30 upang magkaroon ng tunay na pagkakataong manalo. Habang nasa Mirror World pa siya, naisip niyang malayo pa siya sa kanyang layunin. Pagkatapos, nakita niya ang kasalukuyang sitwasyon ng mga guro at estudyante. Bumalik ang kwento sa desperadong sitwasyon sa totoong mundo, nang nakalabas na siya sa Mirror World at tinapos ang halimaw habang nasa bingit na ng kamatayan ang mga estudyante at guro. Nakatayo si Yun Che sa ibabaw ng katawan ng isang natalong halimaw, tumingin siya sa kanyang sugatan ngunit matapang na kaibigang si Chao Ji at pinuri ang kanyang katapangan. May matatag na kalooban niyang sinabi sa kanyang kaibigan na ipaubaya na nito sa kanya ang natitira. Ilang sandali lang, agad siyang bumalik sa Mirror World. Pagkatapos, muli siyang lumabas sa totoong mundo at agad na tinapos sa mga halimaw, sinabihan niya ang mga may support skills na i-buff siya habang siya naman ang haharap sa napakalaking hukbo ng mga Wanderer. Agad na kumilos si Yun siya at ginamit ang makapangyarihang Starlight Mystic Art, habang nagcast naman si Chao Ji ng kanyang Defensive Surround Shield at Shield Armor. Parehong nagbigay ng malaking boost sa spirit at attack power ni Yun Che ang kanilang mga skill, ngayon na mas malakas na siya. Gamit ang napakalaking Crystal Longsword, madali niyang pinupunit ang hanay ng mga elite monsters, alam niyang napakalaki ng bilang ng mga kalaban, ngunit hindi na siya tunay na nanganganib. Matapos gamitin ang 2 Crystal Core Secret Treasures, ilang beses nang mas mataas ang kanyang health kaysa dati, dagdag pa rito, ang kanyang 40% damage reduction laban sa light at electric attacks ng mga halimaw ay nagbigay sa kanya ng napakatibay na depensa. Ang tanging ikinainis niya ay immune ng mga halimaw sa confusion effect ng kanyang Chaotic Thorn skill, kung hindi, mas mabilis sana niyang malilipol ang mga ito. Ang ibang estudyante at guro ay nakatingin lamang sa kanya nang may matinding pagkagulat. Si Leili at ang iba pang mga senior na dati ay minamaliit siya ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sinuri nila ang kanyang status bar at nakumpirmang isa siyang support class chanter.
Ngunit hindi nila maunawaan kung paano naging ganoon kataas ang kanyang attack power o kung anong kakaibang skill ang ginagamit niya upang tila mag-teleport sa paligid ng battlefield. Si Laylee, na dumudugo pa ang braso dahil sa kanyang naunang sugat, ay nakatingin kay Yun-che nang may halong pagkagulat at paghanga. Hindi niya maisip na ang batang estudyanteng labis niyang ipinag-aalala ay nagtataglay pala ng ganoon kalaking lakas. Dahil sa bago niyang kapangyarihan at tibay, naging hindi mapigil ang puwersa si Yun-che. Isa-isa niyang pinabagsak ang walang katapusang grupo ng Elite Wanderer Monsters. Ang napakaraming high-quality enemies ay nagbigay sa kanya ng napakaraming experience, kaya napakabilis niyang nag-level up. Si Yun-sha, na siya ring unang kumilala kay Yun-che bilang intruder sa tirahan ng pamilya Ding, ay napatingin lamang sa kanya ng may matinding paghanga. Noong una, inakala niyang isa lamang siyang matapang na magnanakaw, ngunit ngayon, kailangan niyang aminin na ang lakas ni Yun-che ay higit na malaki kaysa sa anumang naisip niya. Ganoon din ang pagkabigla ni Yun-yin, tuluyan siyang nawala ng salita dahil sa pambihirang pagpapakita ng kapangyarihan ng binatang kapareho niya ng apelyidong yun. Patuloy ang walang tigil na pag-atake ni Yun-che, paulit-ulit siyang pumapasok at lumalabas sa Mirror World upang gumalaw at umatake. Sunod-sunod siyang nag-level up at mabilis na umabot sa level 28. Ang mga estudyante at guro na ilang sandali lamang ang nakalipas ay nasa bingit na ng kamatayan ay tuluyang natigilan. Isang guro na si Laylee ang nagtaka kung isa bang high-level support class adventurer mula sa labas si Yun-che. Ngunit naalala niyang nakita na niya ito noon at napagtanto niyang isa lamang pala itong estudyante. Mas lalo namang nagulat ang kasama nitong si Little Z, dahil hindi siya makapaniwalang ang isang ordinaryong estudyante ay maaaring magkaroon ng ganoon kalaking kapangyarihan. Sa kabila ng kahangahangang performance ni Yun-che, nananatiling napakalaking banta ang Wandering Lord, humanda ang higanteng halimaw na magpakawala muli ng isa sa mga mapaminsala nitong energy beam. Agad na napasigaw sa pag-aalala ang mga estudyante at guro. Nagpakawala ang malaking halimaw ng isang malakas na energy beam patungo kay Yun-che, ngunit mabilis niya itong naiwasan. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala, dahil alam niya na kahit gaano pa kalaki ang naging pagtaas ng kanyang kapangyarihan, hindi niya kakayaning makaligtas sa direktang tama ng pag-ataking iyon. Habang nagsisimulang sumulong ang Wandering Lord na patuloy pa ring nagpapakawala ng nagliliyab na energy beam. Alam ng mga estudyante at guro na nasa likod ng pansamantalang pader ng mga shield na nauubos na ang kanilang oras, kapag nakalapit na ang napakalaking halimaw, hindi na magiging sapat ang dalawang shield para protektahan sila. Nang makita ng gurong si Laylee na malaki na ang nabawas ni Yun-che sa bilang ng maliliit na halimaw, sumigaw siya sa lahat na umatras at pumunta sa kabilang exit. Alam niyang kahit gaano kalakas ang misteryosong estudyante, imposibleng mag-isa nitong mapabagsak ang Wandering Lord. Gayunpaman, agad na tinutulan ng isa sa mga estudyante ang plano, itinuro nito na napakahirap ilipat ng dalawang napakalaking shield. Kung iiwan nila ang mga ito at tatakbo, magiging lantad sila sa mapaminsalang mga pag-atake ng Lord. Dagdag naman ng isa pang estudyante, masyadong mabigat ang mga shield para buhatin at maaari lamang itong ilipat sa pamamagitan ng pag-iimbak sa inventory, ngunit walang sinuman sa kanila ang may kakayahang gawin yon. Habang umiinit ang kanilang pagtatalo, isang kalmadong tinig ang umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan, sinabi nito na siya na ang bahala. Si Yun-che yun, naglatag siya ng isang bagong plano, siya mismo ang aatake sa Wandering Lord upang makuha ang atensyon nito, habang magkakaroon ng pagkakataon ng iba na umatras. Natigilan si Laylee sa sakripisyong nais gawin ni Yun-che at nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanya kapag umalis silang lahat. Ipinaliwanag ni Yun-che ang kanyang iniisip, batay sa kanyang karanasan sa nakaraang buhay. Alam niyang kapag hindi napabagsak ang isang Wandering Lord, kalaunan ay titipunin nito ang lahat ng halimaw sa dungeon at maaaring gumala palabas ng mundo, na magdudulot ng isang malaking sakuna. Taglay ang seryosong determinasyon, ipinahayag ni Yun-che na mananatili siya upang siya mismo ang pumatay sa halimaw, agad niyang inactivate ang Blade of Trickery, na nagpapataas sa kanyang attack power ng hanggang 350%, napansin din niyang mayroon pa siyang mahigit 5 minuto na natitira sa kanyang mirror walk, kaya ito ang perpektong kakayahan upang harapin ang napakalaking kalaban.